Pero Mayor Johnny po kasi the last time na nakasama natin siya, parang yun na rin po rin talaga yung last time na, nung nagpunta po siya dito sa Taiwan, yun na po yung last time na nakasama po natin siya. So ayun, hindi na po natin patatagalin pa. Ready na po ba tayo na makinig ng salita ng Diyos? Amen. Ano po, kasi dapat yun po talaga tayo. Every Sunday na tayo po ay pumupunta dito po sa ating pong bahay panambahan. So yung pong pag-aaralan natin ngayon, ano po, ito po yung paborito po nating text verse. Ito po yung madalas na kino-quote po natin, madalas po natin ginagamit, na sabi po natin, ito yung life verse ko. Tapos yung mga sinasabi natin ng mga bagong nakakakilala pa lang, nag-a-idle, nagsisimula pa lamang po na lumago yung kanilang pananampalataya. Tapos lagi natin sinasabi, kailangan may pinangahawakan po tayo. Promise ng Lord, tama po ba? So yun po yung pag-aaralan natin ngayon na makikita po natin sa Jeremiah 29 verse 11. Pwede po ba natin buksan at atin pong babasahin? Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So yung pong ating pag-aaralan ay pinamagatan ko nga pong unfolding plans of God to us. Ano po? Unfolding. Ano po? Yung lahat ng mga plano sa pag-aaralan po natin. Kasi madalas, ito po yung ginagamit natin na text verse. Madalas, ito po yung naririnig natin, uy, ano yung promise ng Lord na pinangahawakan mo? Diba? Kasi sasagot sa'yo, Jeremiah 29:11. Pinakamadali po, kabisaduhin. Kasi halos lahat yan po yung pinangahawakan po natin ng text verse. Ano po? Pero sabi nga po dito, pag sinabi po kasi nating no, ano po, itong text verse kasi na ito, ang Lord po mismo ang nagsabi, God the Father. Ano po, yung sinabi niya po dito na no, ang ibig sabihin po kasi niyan, mayroon po tayong intimate relasyon sa ating pong Panginoon. Kasi sabi niya, di ba, for I know the plans I have for you. So, ibig sabihin, mayroon po tayong relasyon, mayroon po tayong connection sa ating pong Panginoon. At dahil may connection po tayo sa ating Panginoon, the no indeed na iyan, ibig sabihin po nun, mayroon pong, ito po yung intentional na mayroon pong plano ang Diyos Ama para sa atin. Intentional, ano po, hindi lang niya po tayo basta nilikha. Sabi niya nga po sa Jeremiah 1 verse 5, sabi niya nga po sa Jeremiah 1 verse 5, bago pa man po tayo likhain ng Diyos, ano po, bago pa man po tayo likhain ng Diyos, kilala niya na tayo. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. Kilala na po tayo ng ating pong Panginoon. Kaya sinabi niya nga po doon, I have plans for you. Yung plans na iyon ay para po sa ikakabuti po natin at hindi po para sa ikakapahamak po natin. Ano po? Sabi nga po doon, committed na po ang Diyos sa buhay po natin bago pa man po tayo likhain ng ating pong Panginoon. Sabi niya nga po, di ba, before I formed you. Hindi pa man po tayo. Sabi nga, pinagpipray pa lang tayo ng magulang natin eh. Nag-iisip pa lang sila kung mag-aanak na ba sila this year o hindi pa. Pero ang Diyos, alam niya na kung ano yung magiging plano niya para sa atin. Amen? Sabi nga din po doon sa Luke 12 verse 7, dahil kilala tayo ng ating pong Panginoon, even the strands of our hair, alam niya. Alam niya yung bilang at alam din niya kung ilan yung nalalagas everyday. Ano mo, ang kakaligo ng mainit na tubig, nagbabawas tuloy ng buhok. Ano po, kakamadali, hindi nagsuklay, ay hindi nakapagbanlaw ng tama, nababawasan yung buhok natin. Pero kahit mabawasan yan, kahit 100 pa yan mawala dyan, kalbo kaya ilang araw pa lang po. Kahit gaano po kadami yung mawala dyan, alam po ng Diyos yung bilang po ng buhok po natin. Kasi sabi nga po ng ating pong Panginoon, kilala kita at may plano ako para sa iyo. Amen? Amen. Ang sabi nga po dito, dahil lahat po tayo ay plano po ng ating Panginoon, ay may plano ang ating pong Panginoon. At sabi nga po doon, committed ang Diyos sa buhay po natin. Gusto ko po munang maunawaan ninyo itong text verse na pinangahawakan po natin. Gusto kong pag-aralan po natin at gusto ko pong maintindihan po natin kung saan po ba nanggaling itong text verse po natin. Kasi sa pagbabasa po natin ng Bible po natin, kailangan alam po natin yung context. Amen po ba? So ito po ang ibig sabihin ng Jeremiah 29 verse 11. Unang-una, you are willing
to endure long suffering. Ano po? You are willing to endure long suffering. And pangalawa, you are willing para maghintay din ng matagal. Willing to wait patiently. Ano po? And then pangatlo, you are willing to be disciplined by the Lord. And then pang-apat, you are willing to fully trust the Lord. Ano po? You are willing to fully trust the Lord. So yun po yung apat. Ano po? So paano ko po ba nakuha yung apat na iyon? Kasi di ba panghahawakan mo lang naman siya. Ang gusto mo lang naman, mag-prosper. Gusto mo maging maayos yung buhay mo. Yung kinabukasan mo ay maging maganda. Tama po ba? Pero bakit yun po yung ibinahagi ko sa inyo ngayon na katotohanan bilang isang pinangahawakan po natin itong text verse po na ito. So dito ko po yan kinuha. Kung babasahin po natin ang kabuuan ng Jeremiah, babasahin po natin, so hindi na po natin babasahin, wag na flash ko yan. Kasi paraphrasing na lang tayo, ano po. So this promise, ano po, was given to the Israelites those time that they were exiled from Jerusalem to Babylon. They were exiled from Jerusalem to Babylon. Ano po ba ang ibig sabihin ng exile? Pinalayas. Yes, indeed. Praise the Lord. Ano po? Ano pa pong ibig sabihin ng exile? Sa pilitang inalis, pinalayas, tinanggal ng ating pong Panginoon doon sa comfort zone nila, which is the Jerusalem. Ano po? Kasi doon maayos yung buhay nila eh. Doon maganda yung buhay nila kasi sa Jerusalem, yun yung lupang pinangako sa kanila po ng ating pong Panginoon. Kaya lang, dahil po sa kasalanan na kanila pong ginawa, they were exiled. So from Jerusalem, they went into Babylon. Ano po? At sabi nga po doon, long suffering. Kaya nagkaroon ng long suffering for 70 years po kasi doon po sila mapupunta sa Babylon para po sila ay i-captive. Doon po sila mamumuhay. Sabi nga po ng ating pong Panginoon, basahin niyo na lamang po ha, basahin Jeremiah 29, Jeremiah 29, yung kabuang chapter po niyan. Ang sabi po dyan ng ating pong Panginoon sa mga Israelita, sabi niya, dito kayo manirahan, dito kayo magtayo ng inyong bahay, dito na rin kayo mag-asawa, maging ang inyong mga anak. Tapos sabi niya po doon, dito na rin kayo, magtanim kayo, maggawa kayo ng harden ninyo. Tapos sabi po ng ating Panginoon, ipanalangin ninyo na mag-prosper yung bansang pupuntahan ninyo para mag-prosper din kayo. And after 70 years, babalikan ko kayo at dito po pumasok yung sinabi po ng ating Diyos na Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Kaya po nabuo yung text verse na yan. Kaya po nagkaroon ng pangako. Ano po? Dahil sila po ay pinalayas. Ngayon, kung i-connect natin siya in our days, baka sabihin niyo sa akin, ate, hindi naman kami taga-Israel. Ano po ba? Ate, matagal na yung panahon na yan. Ano po? Maring yung thoughts natin. Tama po ba? Pero kasama pa rin po tayo dito. Alam niyo po kung bakit? Sino po sa atin dito yung hindi na po nagsasuffer sa mga pinagdadaanan po natin? Sino po sa atin walang problema? Wala pang mag-amen? Sino po dito sa atin walang hinihintay? Halos lahat, wala. Tama po ba? Pero this is the reality. How many of us ginusto po nating mag-Taiwan? Yung iba, hindi naman sinasadya eh. Nangyari na lang kasi kailangan. Tama po? Nag-a-apply tayo. Ang dami nating bansang ina-applyan. Sabi natin, Europe, Canada, Australia, Taiwan. Tapos sabi mo kung saan ang mauna. Eh kaso nauna ang Taiwan. So napunta ka dito. Tama po ba? Kasi hindi mo gusto eh. Mga Israelita hindi rin alam gusto pumunta ng Babylon. Babylonia, ano po, pero kailangan nilang pumunta kasi pinalayas sila ng Lord. Hindi tayo pinalayas, ano po. Pero dito tayo dinala ng Diyos. And how many of us, sabi natin, nung 25 years old tayo, kailangan mag-asawa na ako ng 30 years old ako. Okay. Ilang taon na tayo ngayon? Uy! Ano po? Sabi nila, dapat 28 years old to 30 years old to 35 years old, kaya na ako sarili.
po ba? Amen. Yung iba, wala pa, pero meron sa paso. At least may lupa. Tama? Pero lahat ng yon, in reality, hindi po natin gusto yung mga nangyayari po sa atin. Minsan nagsisisi tayo, bakit pa kasi ako nag-apply dito? Hirap-hirap. Samantalang yung sa resume mo, sabi mo, willing to undergo such pressure. Nung na-pressure kayo, wala, resign na ako. Bihira. Mahina pala ang loob. Kailangan lang sa resume para lang makapasa. Ano ba? Pero in reality, kaya nga pinangahawakan po natin yan Hindi, magpo-prosper din ako. Hindi, makakaahon din ako sa hirap. Lumaki tayong lahat sa hirap. Tama po ba? Lumaki po tayo, nagtatrabaho sa bukid, yung iba, working student, yung iba, ang daming pinagdaanan. Ano po, ngayon sabi mo, at the age of this 28, 30, kailangan maayos na ako. Kailangan okay na ako. Kailangan na-settle ko na yung family ko. Kailangan nabigyan ko na yung magulang ko ng maayos-ayos na bahay. Kaya lang, hindi po umayon doon sa plano po natin. At yan po yung kadalasan na nangyayari po sa atin. Ngayon, nung tumawag po tayo sa atin pong Panginoon, Lord, ano bang kailangan kong gawin? Ano po? Alam niyo po, kaya po hindi po yan nangyari dahil po dito. Sa Jeremiah 29:11 na pinanghawakan po natin. Sabi kasi ng Lord, anak, hindi pa. Hindi pa ngayon. At sabi nga po doon sa Proverbs 19 verse 21, Proverbs 19 verse 21, many are in the plans in person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Dami nating plano. Reality po yan. Diba? Mamaya magpaplano ka. Sabihin mo, aayusin mo yung papel mo. Sabihin mo, mag-a-apply na talaga ako. For how many times gusto ko mag-apply. Kaya lang pag naiisip ko yung salary dito at salary doon, sabi ko, hindi na lang. Diba? Pero dami natin plano sa buhay Pero sabi nga po, hindi po natin nakakamit lahat ng plano po natin dahil may purpose po ang Lord sa buhay po natin. Ngayon, yun po yung aalamin po natin. Kasi alam naman po natin doon sa pangako ng Diyos na magiging maganda yung kinabukasan po natin. But what is the purpose of the Lord to our lives? Ano po ba yung plano ng ating pong Panginoon? And yet, ito po ang tatandaan po natin sa buhay ng bawat isa. Hindi pa man po umaayon yung sitwasyon ninyo ngayon sa inyo. Hindi man sa ngayon. Pero tandaan po ninyo ito, Romans 8 verse 28. Romans 8:28, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Again, the purpose of the Lord that will prevail. Nangyayari po yan kasi po may dakilang plano po ang ating pong Panginoon. Na hindi yung plano natin, kung hindi yung plano ng Diyos. Kasi mas mainam pa rin po kung ano po yung plano ng Diyos para sa atin. Amen po ba? Amen. So, paano po natin marireceive yung pre-prepared ng Diyos para sa atin? Kasi may purpose, may plano. Ano po? Ngayon, ibabase lamang po natin sa kabuuan po ng Jeremiah 29. Kasi ito lang din naman po yung katuroan ng Diyos. Nangako po siya dyan at binigyan niya na rin po tayo ng instruction how we can achieve doon sa pre-prepared ng Diyos na plano para sa atin. Ano po? Unang-una, sabi po dito is to draw near to God. Draw near to God. Basahin po natin Jeremiah 29 verse 12. Jeremiah 29 verse 12, then you will call upon me and come and pray to me and I will listen to you. After niya pong mangako ng ating Diyos, ito po yung una daw po natin kailangan gawin. Then you will call upon me and come and pray to me and I will listen to you. Lumapit daw po tayo sa ating Panginoon. Tumawag daw po tayo sa ating Panginoon at manalangin daw po tayo sa ating Panginoon. But simply means we have to reconnect to our God again. We have to reconnect kasi nagkasala tayo, tama po ba? Kaya nga po tayo tinanggal doon sa promised land ng Lord So, ibig sabihin, na-disconnect tayo doon sa plano po ng Diyos para sa atin. So, once again, ang sabi niya nga po doon, we need to call unto the Lord. So, ibig sabihin, minsan pa,
commit our life to Him. Ano po, yun po yung ibig sabihin po nun, draw near to me. Lalapit po tayo muli sa ating pong Panginoon. Yung paglapit po natin sa Kanya, dapat nandun po yung sincere heart po natin. And everything we do, and everything na kailangan po natin gawin, puso po ang puhunan. Hindi lamang po iyan sa pamamagitan ng pagtayo po ng lahat ng naandito, kung hindi maging po sa paglapit natin, panunumbalik po natin sa ating Panginoon, kailangan po yung puso po natin ay tama. Sabi nga po sa Hebrews 10 verse 22, Hebrews 10 verse 22, let us draw near to God with a sincere heart, in full assurance of faith, having our hearts is sprinkled to cleanse us from a guilty conscience, and having our bodies washed with pure water. Ano po? Sincere heart. Tapat daw po tayo na babalik sa Kanya. Kasi di po ba, babalik naman ng Diyos eh. After 70 years, hindi ko po alam kung ilang taon tayo babalikan po ng ating Panginoon. But the assurance it is, kapag nandoon po yung faith po natin, makikinig daw po ang Diyos sa atin kung tayo po ay manunumbalik sa Kanya. Kapag tayo daw po ay muling lumapit sa Kanya, kapag tayo daw po ay muling lumapit sa ating Panginoon. This is the reality. Pinangahawakan po kasi natin ang Jeremiah 29:11, pero wala po tayong ginagawa. Kapag may kailangan po tayo, kailangan din po na nagsasacrifice po tayo. Mayroon pong sakripisyo. Hindi po iyan yung dahil nanalangin ka lang, ginusto mo lang, akala mo mapapasayo na. Hindi. May kailangan din po tayong gawin, at yung kailangan po natin gawin na kailangan po natin unahin yung puso po natin na maging sincere sa pagbabalik po natin sa ating pong Panginoon. Dahil sa puso po nakatingin ang ating pong Panginoon eh. Amen po? So yun po yung pinakauna. Ano po? Sa pagtawag po natin sa ating Panginoon, ibig sabihin po nun, yung puso po natin kailangan maging malinis. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Reality po ng buhay po natin, hindi po tayo kayang tignan ng Diyos at hindi po kayang marinig ng Diyos yung bawat sinasabi po natin kapag hindi po tama yung puso po natin. So even nag-attempt ka pa lang para tumawag sa Diyos, nag-attempt ka pa lang para manalangin sa Diyos, kailangan yung puso po natin ay tapat na magpapalinis, at saka po tayo diringgin ng ating pong Panginoon. Amen? Amen. So pangalawa na kailangan po natin gawin. Pangalawa, sabi po dito, seek God's will. Seek God's will. So basahin po natin Jeremiah 29 verse 13. 13 po. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Again, yung puso daw po natin. Kapag buong puso po tayong nagsik sa Lord, ano po ba ang ibig sabihin ng pagsisik natin sa ating pong Panginoon? Ganito yan. Balikan po natin yung 12. Jeremiah 29 verse 12. Ang sabi niya po dito, then you will call upon me and come and pray to me and I will listen to you. Ano po? Sabi niya doon, kapag lumapit tayo sa Kanya, tumawag tayo sa Kanya, makakapanalangin na po tayo. Ngayon, doon sa pananalangin po natin sa ating Panginoon, ibig sabihin niyan, sinasabi na po natin ano po yung mga petisyon natin sa Kanya. Tama po ba? Sinasabi na po natin kung ano po yung gusto nating mangyari. Sinasabi na po natin, kasi may plan siya eh. And then, ikaw meron ka ding plano. Ngayon, ang ipagpe-pray mo, Lord, yung plano ko ba ay ito yung plano mo? Lord, yung decision ko ba ay ito ba yung decision ko? Ay decision mo? Or simply means, we will seek God first. Yun po yung sinasabi po natin na pagsisik po natin sa ating Panginoon. Uunahin po natin siya sa lahat po ng desisyon po natin. Hindi po tayo magde-decide na, oh, ito na talaga. Decision ko na talaga to. O aalis na talaga ako. Ano po? Ito na talaga, mag-i-stay na ako. Ito na talaga yung boyfriend ko. Ito na talaga yung girlfriend ko. Aasa na talaga ako. Diba? Lahat ng desisyon po natin dapat hindi sa atin. Tanungin po muna natin ang ating pong Panginoon, Lord, will mo ba talaga ito? But then learn to listen, ha? Kasi baka mamaya sabihin nyo na naman sa akin, ate, nanghingi nga akong sign
confirmation in the Word of God. Ang kailangan po natin, confirmation from the Word of God. Hindi lamang po sign. Ano po, baka mamaya kakasign natin dahil yun talaga yung hinihingi mong signage ng Lord. No! Hindi Lord, baka wrong direction lang yun. Baka kasi yung gusto pa rin natin po yung masunod. Ano po, it should be done doon sa will ng Lord, depende po sa confirmation sa salita po ng ating pong Panginoon. So better, nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos or our Bible. Sino pong walang Bible? Sino pong walang Bible? Magbibigay ako isa. Ayun, praise the Lord. Magkita tayo mamaya, ate. That's the willingness. That's the kind of heart na kailangan masik po natin yung puso po ng ating pong Panginoon para ipagkaloob po ng ating pong Panginoon kung ano po yung magandang plano ng Diyos sa atin. Prepare po tayong Bible. Ano? Meron po naman. Meron? Ito na lang akin mamaya pag wala. I'll give it to you. Ano po? Pero yun po yan, ano po, uunahin po natin ang ating pong Panginoon. So, hindi na po tayo magdi-decide ng sarili po natin. Hindi na po tayo magdi-decide na akala mo ikaw lang kasi ang masusunod. Sabi nga po dito, we seek for the approval of God sa lahat po ng ginagawa po natin. At sabi nga po sa Matthew 7, verse 7 to 8, Matthew 7, 7 to 8, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be opened to you. And 8, for everyone who asks receives, he who seeks finds, and to him who knocks the door will be open. Ano po, kung uunahin lamang po natin ang ating Diyos, kailanman kapatid, hindi na po tayo magkakamali sa mga desisyon po natin. Kung uunahin po natin yung plano ng Diyos sa buhay po natin, kung makikinig lamang po tayo doon sa will ng Lord para sa atin, ano po, mauunawaan at maiintindihan po natin pagdating ng araw kung bakit yun po yung pinapagawa sa atin ng Diyos. Sabi niya nga, hindi mo man maintindihan sa ngayon yung lahat ng pinapagawa ko sa iyo, lahat ng ginagawa mo, but someday you will. So have that heart, naunahin po natin ang ating Panginoon. And then last po natin is to trust God's timing. Sabi nga po doon, for 70 years. Jeremiah 29 verse 10. Sabi po dito ng ating pong Panginoon, Jeremiah 29 verse 10, this is what the Lord says, when 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my gracious promise to bring you back to this place. Ngayon kapatid, tanong ko po sa inyo, saan niyo po ba gustong pumunta? Ano po ba yung plano natin sa buhay po natin? Ano po ba yung pinapangarap po natin? Ano po ba yung gusto natin maabot? Or sabihin na natin sa mga magulang po natin, mga magulang na naandito, sabihin nyo sa akin, sasabihin nyo sa akin, ate, hindi na lang para sa akin, kundi para na lang sana sa anak ko. Then ano ba yung gusto mo na mangyari para doon sa anak mo? Ano ba yung gusto mong mangyari? Ang kailangan po natin is to wait patiently. Wait patiently. Trust God's timing. Ano po, hindi po yung panahon po natin kasi kahit anong ipilit po natin sa isang bagay, kung hindi po yan para sa iyo, hindi po iyan mapupunta sa iyo. Kung mapunta man, masasaktan ka lang. It's a reality. Ano po, kaya better yet, pagtiwalaan po natin ang ating pong Panginoon. Andun po dapat na kapag tayo po ay nanalangin para sa pangarap natin, para sa desisyon natin sa ating pong mga buhay, kailangan pag nanalangin po tayo sa ating pong Panginoon, you never give up. How many of us, ate, ang tagal ko nang nagpe-pray. Gaano po ba katagal? 1 week? 1 month? 2 months? Or a year? 2 years? 3 years? 5 years? Ate, graduate na ako ng Taiwan. Wala pa rin yung sagot sa panalangin ko. Israelites, 70 years before po makomplete yung pangako. Yes, baka sabihin nyo sa akin, ate, hindi ako tatanda ng 70 years. Malaga sarili mo tatanda ka niya. Pension pa tayo. Tama po ba? Hindi. Alam niyo, Moses ba, Abraham? Gaano siya katagal naghintay ng anak?
25 years. Right? Ilang years naghirap sino na po yun? Para sa kanyang Rachel? Jacob? Diba 7 years? Kaso iba pa nga binigay sa kanya si Leah eh. So naghirap siya ulit 7 years. O 14 years. Ay, ilang taon na kayo sa Taiwan? O, matagal-tagal pa. Pero hindi po yun ang ibig kong sabihin. The point is, huwag po tayong tumigil kapapanalangin. Dapat hindi po tayo sumusuko sa kung ano po ang alam natin na yun po ay binigay po sa atin na pangako po ng ating pong Panginoon. Ano po? God has the final says. Nasa naman po ang magsasabi ng lahat eh. Huwag mo lang sukuan. Ano po, kung kailangan mo pag-fasting, then do it. Diba? Gaganda yung katawan mo, aayos yung katawan mo, masisik mo ba yung kalooban ng ating pong Panginoon? Tama po ba? Kaya tumigil. 1 month, 2 months, 3 months, a year, 2 years, 3 years, 5 years, hindi pa rin, it's okay. God has a perfect time. Sabi nga po sa Isaiah 60 verse 22, Isaiah 60 verse 22, sabi dito, I am the Lord, it is in its time, I will do this swiftly. Mas gusto ko to kaysa yung when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Kasi dito, ang sabi niya, I am the Lord, ako ang Diyos, na sa panahon, ano po yung sa panahon na sinasabi niya po dito, in His perfect time, in His divine appointed time, gagawin ko siya biglaan, nagmamadali, with the great force. Ano po, a-action agad ang ating pong Panginoon. Hindi mo nga namamalayan eh. Ito na pala yung kasagutan sa ating pong panalangin. Ito na pala. Hindi mo namamalayan. So marami sa atin maaaring gagraduate ng Taiwan. Ano po, ang plano mo, mag-Canada, plano mo, pumunta ng Europe. Kaso gusto mo pang mag-stay dito, kaya lang pauuwiin ka ng bansang Pilipinas. Then sunod po tayo. Kasi baka maaaring yung mga lugar na iyon kung saan po tayo papupuntahin ng ating pong Panginoon, yun po yung promised land po natin. Kailangan lamang po, wag po tayong magkaroon ng matigas na puso. Learn to listen. Ano po, sa kung ano po yung sinasabi po ng ating pong Panginoon sa atin. Ano po, so yun po yung tatlong kaparaanan para po mag-manifest po sa atin ang Jeremiah 29 verse 11. Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, ano po, if you are willing, ano po, para magkaroon ng long suffering, if you are willing to endure long suffering, if you are willing to wait patiently, if you are willing to be disciplined by the Lord, and if you are willing to trust the Lord, then pwede po natin gamitin ang Jeremiah 29:11 as a life verse po ng buhay po natin. Ano po? Pero sabi nga po ng ating pong Panginoon sa Jeremiah 29 verse 14, kapag nagawa po natin ang lahat ng iyon, ito po yung pangako po ng Diyos sa buhay po natin. I will be found by you, declares the Lord, and will bring you back from captivity. I will gather you from all the nations and places where I have banished you, declares the Lord, and will bring you back to the place from which I carried you into the exile. Maaari kasi kapatid, nahihirapan tayo dito. Maaari kasi kapatid, sabi mo nga, hindi pa ito, hindi pa dito. Mayroon pang plano ang Diyos sa akin. Maaari sinasabi natin, hindi pa Lord, hindi ka pa tapos sa akin. Lord, ano ba ang plano mo? Then matuto po tayo na magtiwala po sa ating po Panginoon. Tapat po ang Diyos. He never lies. Ano po, Numbers 23 verse 19. Hindi po tao ang Diyos para magsinungaling, hindi po tao ang Diyos para magdalawang isip at kailanman hindi po siya nangako na hindi po niya tutuparin. Kaya kung ano man po yung pangako niya para sa atin, panghawakan niya po yan. Ano po? At sabi nga po sa Proverbs 3 verse 5 to 6. Proverbs 3, 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. And 6, in all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight. Unahin lang po natin ang ating pong Diyos.
Huwag po tayong manahan sa kung ano po yung kakayanan natin. Huwag po tayong manahan doon sa angking galing na mayroon po tayo. Huwag po tayong manahan sa sinasabi natin na kaya ko to. Pero pag uwi mo, bagsak rin po tayo sa bed po natin. Huwag po tayong manahan doon. Bagkos, magtiwala po tayo sa ating po Panginoon. Ano man po yung desisyon po natin, ano man po yung planuhin po natin. Trust the Lord. Seek the Lord. Ano po, unahin po natin siya. At sabi niya nga po dito, He will make your paths straight. Kailanman, hindi po tayo bibiguin ng Diyos at kailanman, hindi po tayo ipapahamak po ng ating pong Panginoon. Jeremiah 29 verse 11, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Amen? Maaring hindi pa po, ito yung panahon, pero darating po tayo sa panahon na sabi nga po sa Hebrews 6 verse 15, ito po yung iiwanan ko sa inyo. And so after waiting patiently, Abraham received what was promised. Ito yung i-claim mo sa iyo. Ano po bang pangalan natin? And so after waiting patiently, Lavinia received what was promised. Ano po yung pangako po ng Panginoon sa atin? Palitan mo ng pangalan mo and matatanggap po natin kung ano man po ang pinangako ng Diyos sa atin. Amen? Amen? Amen. Sige po, tayo po ay tumayo at tayo po ay dadako sa ating pong pananalangin. And praise the Lord, hallelujah. Marami po sa atin mga kapatid, dami po nating gusto, ang dami po nating plano, ang dami po nating sinasabi po sa ating pong Panginoon, ang dami po nating gustong matanggap para sa sarili po natin at sa pamilya po natin. We continue to seek the Lord, we continue on knocking to the Lord, we continue on asking the Lord na i-provide niya yung lahat ng pangangailangan po natin. We are asking doon sa mga bagay na akala po kasi natin, yun po yung makakapagpasaya at makakapag-fulfill po sa atin. Tama po ba? Pero sabi po ng ating pong Panginoon, Matthew 6 verse 33, But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Sabi niya po dito, hindi ho natin kailangang unahin yung gusto natin. Hindi ho natin kailangang unahin yung pangarap po natin. Hindi ho natin kailangang unahin kung ano ho yung nais natin. Ang kailangan lang ho natin gawin, unahin, to seek the kingdom of God. And what is the kingdom of God? Pagyahari po ng Diyos sa mga buhay po natin. Ang ating pong Panginoon ay nandito po sa ating pong kalagitnaan. Willing to answer all the prayers that we have in our hearts. Willing na katagpuin yung matagal na po nating pinapanalangin sa Diyos. Andito po siya sa ating pong kalagitnaan. Hinihintay lang din po tayong tumawag sa Kanya. Pero kapatid, sa pagtawag po natin, huwag po puro sarili natin. Ang tanungin ho natin, Lord, ano ba ang gusto mong gawin ko? Lord, ano ba yung plano mo? Lord, mangusap ka sa akin sa umagang ito. Lord, makikinig ako. Dapat yun po yung puso po natin. At sa paglapit po natin sa ating pong Panginoon, sabi niya po, ulit-ulit tayo dito mga kapatid eh. The pure heart, the sincere heart, yung dapat wala ho tayong bahid karumihan na lalapit sa ating po Panginoon dahil sa paglapit po natin at kitang-kita po ng Diyos yung lahat ng kasalanan natin, everything is in vain. Hindi rin ho tayo kayang pakinggan ng ating po Panginoon. So just this very moment, can we close our eyes? Tapos, humingi po tayo ng kapatawaran sa ating pong Diyos. Ano man po yung mga pagkakasala po natin,
Nagkakasakit po tayo ng kapwa po natin. Nag-murmur po tayo at hindi po tayo nagtiwala sa Diyos. Maging mataas po yung pride po natin. Surrender po natin everything to God right this moment. Hindi man po natin kayang sabihin sa kapwa po natin yung lahat ng nagawa po nating mali. Hindi po natin kayang aminin. Pero God knows everything. Wala po tayong maitatago sa ating pong Panginoon. Alam niya po, even the very still voice na mayroon po yung ating isip at ang ating mga puso. Sabi natin, wala namang nakakakita sa akin. No. God knows it. God sees it. God saw everything. Pero sa umagang ito, ano po, bago man lamang po tayo dumako at manghingi sa ating po Panginoon, God is so compassionate at willing niya pong ipagkaloob ang lahat sa atin. But please, do our part at humingi po tayo ng kapatawaran sa ating po Panginoon. God is moving in our midst. At handa po siya nakatagpuin yung bawat panalangin po natin. Alam niyo po yung plano ng Diyos. Kasunod po nito yung purpose ng Diyos. Yung plano at yung purpose ng Diyos para sa buhay po natin is one only. It is to serve the Lord our God. Isa lang. Yung kung makapagbigay po tayo ng pinakamataas na pagpupuri sa ating pong Diyos na buhay. Naririnig po ng Panginoon yung bawat panalangin po natin, mga kapatid. Just talk to Him. Nandito po siya sa ating kalagitnaan. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rababakanda shikaya, rabakarada sikaya, rararaharababa. Oh, Holy Spirit, we welcome you in our midst. Oh, Jesus, come and dwell with us. Oh, God the Father, God the Holy Spirit, God the Son, be with us. Samahan mo nga po kami, Panginoon. Lord, wala po kami ibang ninanais kung hindi ang makaliig ka sa umagang ito. Rabababakanda shikaya, rababakara. O rabababakanda. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa bawat pangako po ng ating pong Panginoon, sa bawat binitawang pong pangako po ng hahawakan po natin salita po ng ating pong Panginoon. Ngayong umagang ito, sasabihin po natin sa Kanya na tayo po ay nagtitiwala sa Kanya. Sa umagang ito, sasabihin po natin sa Kanya na siya po ang ating sandigang matibay. Let's sing this song.